Kanina naka-live stream si Aling Claire, walang katotohanan daw ang inilabas ni Kong Libiste. Ayan, tignan niyo yan. Maganda yan punto na yan. Wala palang katotohanan eh. E di ilabas mo yung kung ano yung totoo, Vince. Ibig mo sabihin, walang mga papeles si Cabral sa DPWH. Ilabas mo. Hindi kayo naniniwala na totoo yung sinasabi ni Libiste. Ilabas niyo yung katotohanan. Alam niyo, mga palusot na yan. Hindi na kayo pwede mag-deny pag sinabi niyo walang katotohanan. Halimbawa, sinasabi ng taga Davao, bibigyan ko kayo ng magandang halimbawa ng pagpapatotoo. Ito po. Sabi po ni Paulo Duterte, all DPWH projects in Davao City from 2020 to 2022 are fully accounted for. So, ibig sabihin niya, walang ghost project, walang substandard. Paano natin napatunayan? Mayat maya kayo nasa Davao City. Ang dali niyong sabihin na hindi totoo yan. Ito ghost project nyo. Meron po bang politiko kahit kalaban ng mga Duterte na nagsabi na may ghost project sila o may substandard project sa Davao City? Wala. Hindi po. Hindi po si Contreras yung kamag-anak na Angel Locsin. Si ano po yun? Colmenares po yun. Diba? Yan po pagkakaiba eh. Yung Davao City na sinisiraan ninyo, pag sinabi ng mga Duterte, wala kayong makikita. Wala talaga nakikita. Nag-report ba si Magalong na may nakita siya, nagagamba? Sira yung karir ni Magalong eh. Putya, pwede ka na sana tumakbo na senador. Baka manalo ka pang senador eh, di ba? Bigla ka naghanap ng gagamba sa Davao City. Durug-durug ang iyong ambisyon. Kanina, yan, De La Salle. Simple lang yan. Pag sinabi nilang hindi totoo yun kay Libiste, ilabas niya yung katotohanan. Pwede ba ngayon mag-deny ka lang? Ano hamon ni Duterte, ni Paulo? Open kami sa Davao City. Punta kayo dun. Puntahan naman ng mga ungas. Nagpagod lang. Walang nahita. Mrs. Recto, oo, mababa kami. Pero nasa mataas kayo. Pero naglagay sa inyo yan, nasa mababa. Sino ba pwedeng lumaban dyan? Taga Batangas ba si Libiste? Pwede na bang governor si... Labanan mo nga. Vilma Santos na yan. Pamilya talaga. Yung anak mo nga scammer eh. Napawalan sala ba yun si Luis? Kawawa naman yung mga... anong katwiran niya? Pati raw siya na biktima. Ikaw ang... chairman ba siya o presidente? Nag-resign ka lang eh. Hindi kilala yung mga tao na yun. Ikaw ang mukha ng kumpanya na yun. Kaya nag-invest yung mga tao dahil ikaw hindi lang endorser. Ikaw pang parang lumalabas ng, ang alam lang ng tao, di ba? Pag mga chairman o presidente, ikaw ang may-ari. Napapanood ka sa TV. Tapos nung inistapa kayo, putya, wala ka nang kinalaman. Wawa pulaw, nakagat siguro si Magalong na radioactive sa Go Spider. Listening like Dan, kuya. Oy, Regine, kumusta ang Pasko? CEO, si scammer. CEO ka tapos, mag-i-invest ba yung mga yan kung yung mga kapartner mo na hindi kilala? Kaya nag-invest yung mga tao. Di ba katiwa-tiwala naman si Luis?
Kawawa naman. Nasaan na yung pera ng mga tao na yun? Narinig ko yun eh. Kaya naman kami nag-invest dyan dahil kay Luis eh. Punta. Gasoline station. Ano bang gasoline station yun? Di ba? Kayo po ba? May lumapit sa inyo. Invest ka. May pera ka. Mag-invest ka dito, gasolinahan. Sino po ba kayo? Eh putya kung si Luis Manzano yan. Siya na endorser, siya pa CEO. CEO ba siya o presidente? Oh. Siyempre may tiwala ka dahil putya okay to, si Luis Manzano to. Ghost gasoline. Kaya dapat kayong mga celebrity, wag na kayong mag-endorse. Dapat may bagong batas eh, di ba? Pag nag-endorse celebrity, mas malaki yung ano, mas malaki dapat yung kunwari nag-endorse sila ng mga scammer. Mas malaki dapat yung parusa. Kasi sila malaki yung ano nila eh. Eh wala eh. Ang lumalabas lagi, yung mga endorser, biktima rin daw eh. Hindi nyo pwedeng katwiran na biktima kayo, in-endorse nyo eh. Parang kunwari nag-endorse ka ng ano ng pagkain. Pwede mo ba sabihin nyo na masarap to tas hindi ka pala kumakain? Ang gawin nila na batas ay krimen ang galawin ng pera ng tao para sa politika or any form of corruption. Alam mo, ang ibabalita ko sa iyo, sangkatutak na ang batas na krimen ang galawin ng tax para sa corruption. Alam mo ba kung saan galing yung perang ginagastos nila? Sa mga taxes. Sangkatutak na yan, may anti-graft and corruption. May anti-plunder law. Oh. Ang dami na pong batas tungkol dyan. Hindi po kailanman solusyon ang paggawa ng batas. Kung may batas na, ang solusyon po, yung political will ng pinuno. Manghuli, mag-persecute. Alala nyo po si Ricardo Cepeda, nakulong din dahil sa investment scam. Ang sama ng loob niya kasi siya pinosasan agad at kinulong. Si Luis, di nakaranas ng ganun tapos absuelto pa. Kaya nga dapat yung mga celebrity, di ba? Parang kung mag-endorso ka ng pagkain, dapat natikman mo, masarap. O nag-endorso ka tapos lason pala. Anong pagkakaiba niyan sa investment? Mas malupit yun. Katiwa-tiwala kayo, fans kayo nila, namimigay siya ng pera sa TV. Host siya ng mga namimigay ng pera. Akalain ba nila, milyon-milyon nga pinamimigay niya sa kwarta o kahon. Nabiktimang hipag ko dyan sa gasoline station ni Luis Manzano na yan. Paano di makakaakit ng tao mismo so lucky nakaka-video call nila? Mabuti nilang di sapat pera ko. Baka nabutol din. Bakit magkano ba minimum investment dyan? Ano kaya take ni Loren Legarda sa mga moves ni Congressman Libiste ngayon? Kung hindi siya magnanakaw, proud siya sa anak niya. Kasi na-expose niya mga magnanakaw eh. Pero kung magnanakaw, di ba ganun lang naman yun eh. Kung si Loren Liga, hindi ko alam ha, wala naman nababalita, hindi natin nababalita. Yun na nga malupit dun eh. Marami tayong hindi nababalitaan na magnanakaw. Tapos bigla na lang natin mababalitaan na may mga insertion pala. Kaya yan yung masabi ko dyan. Kung magnanakaw siya,
Siyempre, galit siya sa ginagawa ng anak niya. Pero kung siya ay tapat na nanunungkulan, putya, puring-puri niya yung anak niya. Di ba? Pero ang matindi po dyan, alam po ninyo, yung paninira kay Duterte, kay Libiste. Ang tindi, no? Wala akong alam na dahilan. Kaya nagtataka si Libiste. Binubulgar ko lang naman yung korupsyon. Bakit ako binabash? Hindi pa siya sanay. Ganyan talaga. May binubulgar ka eh. Tinatamaan ng mga magnanakaw. Ibabash ka talaga. Bakit ka ibabash? Maraming tauhang troll yung mga yan eh. Almost 1 million peso investment, Sir Badong. Yun ang minimum, almost 1 million. Pag mga ganyan na pera mo, mag-invest na lang kayo ng sarili nyo. Mag-aral kayo ng stock market. O kaya, bumili kayo ng lupa. Safe na safe kayo. Tayuan nyo ng bahay. Daming batas, puro bali. Tatak BBM at puro bali. Tatak BBM, yun ang bagong Pilipinas. Kaya nga po may batas nga pero kinakailangan mo reinforce. May batas nga. Ang sabi, bawal ang magdroga, bawal magtinda ng droga. Kung hindi mo naman ini-enforce yung batas, para saan yung batas? Tsaka kayong mga senador at congressman, hindi na namin kailangan sa inyo yung batas, ang katutak ng batas. Ang kailangan namin gawin sana ninyo, makatulong kayo sa Pilipinas. Ang problema natin, hindi kakulangan sa batas. Ang problema natin, paano mapakulong yung mga magnanakaw sa umiiral na batas? Wala ba silang nilalabag na batas ngayon? Kasi po ganito Kaya kagagawa ng batas, kung may nakakalusot na magnanakaw dahil walang batas tayo para, alimbawa, bawal tumambay ang pogi sa Divisoria. Walang ganun na batas. Putya, di nakatambay yung mga pogi. Nakakakuha sila ng chiching. Pagbawal natin yan. Yung pagtambay ng mga pogi para fair lang laban. Napupunta sa lahat sa kanila. Tumutugon yung batas sa problema. Dati nang merong anti-corruption. Meron ng anti-plunder. Bawal kang magbigay ng pera sa mga politiko. Bawal makialam yung mga politiko sa budget. Sa paghawak ng budget. Dati ng mga batas yan Hindi naman natin nire-reinforce yung mga batas. Wala rin. Lex na kultos, Sir Buds. Iyan.